Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamalong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin at umaamin na po at nangangatwiran doon po sa pinalabas pong video ni Senadora Amy Marcos dahil po sa maitim na balak po nila sa ating bansa dahil nga po ayaw na nilang mawala at manatili na sa kapangyarihan ng gusto nila. Hindi po ba kaya lang po nabuko? Ngayon po, meron po mga senador na napakatatapang, napakaingay at talagang kinukundi na nila yung video na pinalabas ni Senadora Amy Marcos pero totoo naman pala. Totoo naman pala na sila po ay nag-meeting at nag-usap-usap. Kaya lang, binabago na po nilang script. Pero bistado na po. Totoo lahat ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na talaga sila ay nag-usap-usap at nag-meeting at nagkita-kita. Katulad po nito, mga kababayan, mismo si Lacson na ay umamin. Kaya lang po, iniiba niya po ang senaryo at ang script. Di umano. Pakinggan po natin si Lacson, mga kababayan. Another noted by the spoke. And I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. And I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably, ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Honasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Ayan po mga kabayan, kwentuhan lang po mga kabayan. Ayon po kay Senator Soto, chismis lang po. At yan din naman po ang sinabi nung kanyang best friend. Yung best friend po yata sa maleta, di umano. Di po ba? Ano po sabi nung best friend niya? Ay biruan lang. Ibalik natin yung biruan nung kanyang best friend. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yan po mga kabayan. Hindi po ba ginagawang tangat bobo nito mag-best friend na ito? 2023 pa lang po, ginastusan na po yan nung dating speaker. Hindi po ba? Para maambiyendahan yan. Hindi po ba? Isang damukal po ang inubos na pera dyan para magkaroon ng People Initiative, yung PI.
At nagpunta na po sila sa mga probinsya. At nagkaroon pa po yata ng vote buying daw po doon, di umano. At ginastosan pa nila yan sa mga TV ads. Na yan po dinibate at kinwestiyon pa yan. Dahil napakalaki pa yata ang binayad nila sa isang TV station para lang maipalabas ang kanilang TV ad. Hindi ba yung mga TV ads nila? Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi totoo yan at yan ay biro-biro lang. Paano nga napaamin na po dahil nga po totoo. Dahil mismo yung sinasabi ni Senator Lacson na si Lito Banayo, isang political strategist, nalaman at alam niya lahat ang kanilang mga pinag-usapan nila. At meron pong mga nahandoon. At bakit nyo pag-uusapan yan kung wala kayong plano? Hindi po ba? Kasi kung ikaw ay nag-iisip at naglo-logic, bakit mo pag-uusapan niya kung wala kayong plano? Hindi po ba? Bakit mapupunta yung issue na yan sa inyong pag-uusap, sa inyong meeting? Sige nga, kung wala nagpaplano, pag-uusapan nyo ba yan? Di ba? Ibang topic nyo. Nilalagay nyo sa topic nyo eh. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na talagang gusto nyong gawin yung hindi natuloy dahil binakbakan kayo ng binakbakan, lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte sa gagawin nyo noong 2023 na hindi pa napapatapon, nakikidnap si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Lacson, Soto? Hindi ba? May history na. History na nila na talagang gustong baguhin ang saligang batas. Ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ang gumagawa ng script ngayon? Sino ngayon ang ipinagtatanggol ng mga sarili para maging, ibig sabihin, maitago ang ulo at hindi masisi doon sa mga maitim na balak nila? Nahuli na eh. Hindi po ba? Kumbaga, nahuli ka, nasilo ka na. At ngayon, huli ka na rin sa sarili mong bibig na lahat pala ng pinalabas ni Senadora Amy Marcos ay totoo lahat. Totoo lahat ang pangyayari. Dinidenied lang nila, pinasisinungalingan lang nila na hindi totoo na gagawin nila yon. Chismis lang. Dinidenied nila, hindi nila kailanman gagawin yon. Kasi nabuko. Kung hindi nabuko, dire-diretso plano. Lalong-lalo na kung makakabalik sila sa kapangyarihan sa Senado. Dahil alam naman po natin kung sino ang nasa kapangyarihan sa Kamara. Hindi po ba? Nahandong pa ang anak ng Pangulo. At dito naman sa Senado, kailangan po nila ang kapangyarihan. Para po yan, pagka po yan ay nirepaso na nila, wala nang problema. Kontrolado na ng dalawang paksyon ang Kamara at Senado. Hindi ba, Lacson, Soto, lalong-lalo na, may iniiwasan kayong issue? Hindi ba dapat pagtakpan at iwasan ang issue? Kasi masisira ang karir nyo. Lalong-lalo na pag nabuksan na at mabuksan na sana ang flood control issue, ang iskandal ng trilyon, daan-daang bilyon. Hindi po ba? Sana po, mga kababayan, ang manaig naman po ay katotohanan. Hindi po ang kasinungalingan at kasamaan. Huwag naman po sanang manaig sa ating bansa ang puro kasamaan. Manaig naman po ang katotohanan. Katotohanan naman po para po itong masasamang tao na ito, lalong-lalo sa ating gobyerno, ay maparusahan naman. Hindi ba, Senator Lacson? Napakarami mo ring issue sa iyong buhay. Marami kang history. Ganon din po si Wambol. Maraming salamat po mga kabayan. Talaga po ang isda. Nahuhuli po sa sariling bibig ang isda. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. At ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray
from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Jem Aris from United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe from Japan. Ako si Pilam, Andy Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabayan, at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tiis lang po muna tayo. Bye-bye. Ingat po kayo.